Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kasamahan sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro. Isang magandang balita po, dahil nagkakaroon na ng linaw, na maisakatuparan ang kahilingan ng mga guro na bawasan ang kanilang mga administrative task, dahil inaprubahan ng DBM, ang 5,000 non-teaching position sa DepEd. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. DBM approves creation of 5,000 non-teaching positions in DepEd schools, ipinablish ni Jana Marie Pineda, sa Philippine Information Agency. Quezon City, ang Kagawaran ng Budget at Pamamahala or DBM noong Miyerkules, ika-30 ng Agosto, ay nagbigay ng pahintulot para sa paglikha ng karagdagang mga non-teaching position sa mga pampublikong paaralan sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon or DepEd. Sinabi ni Kalihim ng Budget na si Amenyo Panganda manalayunin ng nasabing inisyatibo na bawasan ang trabaho ng mga guro, lalo na ang mga may kaugnayan sa mga gawain ng administrasyon patungkol sa operasyon pati na rin sa implementasyon ng mga programa, proyekto, at aktibidades sa paaralan. Malaking tulong po ito sa ating mga guro na ma-unload sila sa mga trabahong administratibo at makafocus lamang sa pagtuturo sa mga estudyante, ayon kay Pangandaman. Sa pamamagitan ng pag-hire ng mga non-teaching staff, makakatipid ang ating mga guro ng maraming oras at effort. Dagdag pa niya, pinatitibay ang agenda ng matatag ni Pangalawang Pangulo at kasalukuyang kalihim ng DepEd na si Sara Duterte, na naglalayong magbigay ng sapat na suporta sa mga guro upang mas mahusay na mag-facilitate ng kalidad na pagtuturo sa mga mag-aaral. Partikular na nilikha ang kabuoang 5,000 na mga non-teaching position, 3,500 sa mga ito ay Administrative Officer or AO2 positions habang ang natitirang 1,500 ay Project Development Officer, PDO1 positions. Batay sa 4-tranche monthly salary schedule para sa mga civilian personnel ng national government, ang mga posisyong AO2 at PDO1 ay may salary grade 11 na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Ipinaliwanag ng DBM na ang angkop na pondo na kinakailangan para sa mga nilikha na posisyon ay manggagaling sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund or MPBF sa inaprubahang General Appropriations Act or GAO para sa taong piskal 2023. Samantala, kinilala ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagtitiyak sa sapat na manpower sa sektor ng edukasyon upang mapanatili ang paghahatid ng kalidad na edukasyon habang inaalagaan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga guro. Kailangan nating mag-employ ng mas maraming non-teaching personnel na may kwalipikasyon para sa trabaho. Ang tinutukoy ko ay ang mga ginagawa ng mga guro na hindi naman dapat nilang gawin, sabi ni Marcos sa isang pahayag. Maaari nating bigyan ang mga guro ng mas maraming oras para sa kanilang mga lesson plan. Minsan, ang mga guro natin ay nagiging librarian, nurse, at mayroon pa tayong natatanggap na mga ulat na sila rin ang namamahala sa kantina, dagdag pa niya. At dito po nagtatapos ang ating video, at kung nagustuhan nyo po ang ating video, mag-iwan ng inyong comment sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information. Mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.